Hindi kami naghiwalay dahil may kabit. Hindi rin dahil toxic kami. Naghiwalay kami nung nagsimula akong umasenso. Mga kwentong hindi laging malinis pero laging totoo. Heartline Stories PH. Hindi ko akalaing yung promotion na pinaghirapan ko ng ilang taon, yun pala ang sisira sa amin. 5 taon na kami noon. Sabay kami nagsimula. Parehong entry level. Parehong nangangarap. Parehong walang pera. Naalala ko pa yung mga unang buwan namin. Yung tipong pag payday parang maliit na celebration na agad. Hindi dahil malaki yung sweldo, kundi dahil nakaraos na naman kami ng isang buwan. Sanay kami sa tipid dates, street food sa kanto, fishball habang naglalakad, minsan milk tea kung may extra. Pero may bahagi sa akin na sana kaya naming sabayan ang pag-angat ng isa't isa. Commute pa uwi. Parehong pagod, pero masaya. Kasi kahit pagod, may katabi ka. Hati sa bills. Hati sa pangarap. At lagi naming sinasabi sa isa't isa, balang araw, giginhawa rin tayo. Wala kaming problema noon. Wala kaming inggitan. Wala kaming kompetisyon. Pareho kaming lumalaban. Hanggang sa ako yung naunang umangat. Na-promote ako. Lumaki sweldo ko. Mas lumaki responsibilities ko. Mas dumami meetings ko, mas naging demanding oras ko. Hindi ko naman hiniling mauna. Hindi ko naman sinadya. Pero dumating siya, opportunity. At nung una, sobrang proud siya. Naalala ko nung unang araw na sinabi ko sa kanya yung promotion. Tahimik muna siya. Tapos bigla niya akong niyakap. Yung mahigpit. Yung parang mas proud pa siya kaysa sa akin. Pinost niya pa ako sa social media. Sobrang deserve mo to. 5 years of hard work finally paid off. Binasa ko yung post na yon ng ilang beses. Kasi ramdam ko talaga yung support niya. Yung saya niya para sa akin. Masaya kami. At least, akala ko, unti-unti may nagbago. Hindi dramatic, hindi obvious, hindi yung biglang away. Maliliit na comments lang, yung mga tipong madaling palampasin. Libre mo naman, malaki na sweldo mo. O diba, corporate ka na talaga. Busy ka na masyado, CEO. Tawanan. Parang biro, pero paulit-ulit. Nung una nakikitawa lang ako. Iniisip ko normal lang yon. Biro lang. Ganun naman talaga kami mag-usap. Pero habang tumatagal, may iba nang dating. Pag nagkukwento ako tungkol sa trabaho, tungkol sa project na natapos ko, o sa presentation na pinaghandaan ko. Madalas niyang sagutin ng, o baka di ko na maintindihan yan. Parang biro. Pero may laman. Hindi ko alam kung nahihiya siya o kung naiilang. Pero napapansin ko, unti-unti na siyang hindi nagtatanong. Dati kasi, curious siya. Tapos, anong sabi ng boss mo? Kumusta yung meeting? Ano next step?
Ngayon. Madalas? Ah, okay. Tapos na usapan. May isang gabi na pagod ako galing meeting. Late na ko nakauwi. Halos wala na ring tao sa kalsada. Pagpasok ko ng bahay, nandun siya. Tahimik lang. Nanonood. Sabi niya, dati may time ka pa sa akin. Hindi siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Pero ramdam mo yung bigat. Sabi ko, ginagawa ko to para sa future natin. Tahimik siya. Tapos sabi niya, o future mo? Doon ako napaisip. Bakit parang naging laban? Hindi ko naman pinili mauna. Hindi ko naman pinili mas mabilis trajectory ko. Pero pakiramdam ko, kailangan kong humingi ng sorry sa pag-angat ko. May mga pagkakataon na pag ako nagbabayad, may biro siya, "O, diba, sugar mommy kita." Tumatawa ako. Pero sa loob, may bigat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tono. Parang kailangan niyang bawasan yung achievement ko para hindi siya lumiit. Isang beses may company event ako, formal dinner, pwede ko siyang isama. Excited pa ako nung sinabi ko sa kanya, "Sama ka sa akin?" Saglit siyang natahimik, yung tipong nag-iisip. Tapos sabi niya, "Hindi ako bagay sa mundo mo." Nasaktan ako doon. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa paniniwala niya. Kasi never ko siyang tinignan na hindi bagay. Sa isip ko nga, siya yung gusto kong kasama sa lahat ng success ko. Pero dun ko na-realize, hindi ako ang lumalayo. Siya yung umatras. Unti-unting umatras. Hindi ko napansin agad. Pero naramdaman ko. Naging madalas yung tampuhan. Pag pagod ako, kasalanan ko. Pag busy ako, kasalanan ko. Pag may bagong opportunity ako, parang threat. Hanggang sa isang gabi, nag-aaway kami. Maliit na bagay lang dapat. Late ako nakareply sa message niya. Yun lang. Pero lumabas lahat. Lahat ng naipon. Sabi niya, "Hindi ka na yung dati." Sabi ko, "Hindi rin naman ikaw." Tahimik. Mabigat. Walang sigawan. Walang dramatic exit. Pero ramdam mong may nabasag na. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayang paliitin yung sarili ko para lang hindi ka ma-insecure. Napatingin siya sa akin. Matagal. Parang unang beses niya narinig yun. Hindi ko siya minamaliit. Hindi ko siya iniiwan. Gusto ko lang sana sabay kami umangat. Pero hindi ko kayang magstay. Kung kailangan kong mag-sorry sa pangarap ko, hindi kami naghiwalay that night. Pero doon nagsimula yung dahan-dahang pagbitaw. Mas konti na yung usapan. Mas konti na yung plano. Mas konti na yung mga pangarap na atin. Hanggang sa isang araw, pareho na kaming pagod. Walang galit. Walang third party. Pagod lang. Sabi niya, baka iba na talaga direction natin. Masakit. Pero totoo. Minsan, hindi kayo nagkahiwalay dahil hindi nagmahalan. Nagkahiwalay kayo dahil hindi pareho ang bilis mag-grow. Mahal ko siya, pero mahal ko rin yung pangarap ko. At hindi ko dapat piliin kung alin ang mas mahalaga. Kung insecure ka, hindi ka masama. Kung umaangat ka, hindi ka rin selfish. Ang problema lang pag hindi kayo marunong
mag-celebrate ng wins ng isa't isa. Ngayon, mas maayos buhay ko, mas stable, mas klaro yung direction ko. Pero may bahagi sa akin na sana kaya naming sabayan ng pag-angat ng isa't isa. Pero hindi lahat ng love story sabay ang timeline. Minsan, may mauuna at may maiiwan. At hindi mo kasalanan kung ikaw yung nauna. Heartline Stories PH. Mga kwentong hindi laging may kontrabida, pero laging may katotohanan.